Sa pumapagpalang umaga po sa lahat ng nandito sa ating church at maging sa nakakasama natin online. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Tayo po ay nasa unang linggo ng February 2021. At bagamat marami tayong pagsubok nitong mga nakaraang linggo, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil tayo po nandito upang tayo malayo makasamba po sa Kanya. At before anything else, tayo muna ay magbumati ng isang magandang umaga, isang malakas na amen sa ating pastor, Pastor Mike and Ma'am Joyce. Amen! At meron po ba tayong mga bisita? Okay, napakadami po nating bisita ngayon. Wala po tayong bisita. Pero nagpapasalamat po tayo sa lahat ng nandito sa ating bahay-sambahan. At ngayong umagang po ito ay pangungunahan tayo ni Sister Carlota para sa ating scripture reading. At si Ma'am Joyce na rin po ang mangunguna sa ating chorus. At mamaya po makakarinig tayo ng tanging bilang mula kay Sister Sheila. Ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tumayo po tayong lahat. At magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Psalm 119, verse 80 to 90. Let my heart be sound in thy statute, that I be not ashamed. My soul fainteth for thy salvation, but I hope in thy word. Mine eyes fail for thy word, saying, when wilt thou comfort me? For I am become like a battle in the smoke, yet do not I not forget thy statute. How many are days of thy servant? When wilt thou execute judgment on them that persecute me? The proud have dig pits for me, which are not after thy law. All thy commandments are faithful, they persecute me wrongfully. Help thou me. They had almost consumed me upon earth, but I forsook not thy precept. Quicken me after thy loving kindness, so shall keep thy testimony of thy mouth.
thy word is settled in heaven. Thy faithfulness in unto the generation, thou hast established the earth and it abideth. Pagpalain tayo sa banal na salita. Amen. Oh, we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate way. We all have sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we desire to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sins, and heal our land. We long to live in your presence once again. Come on, sing. Taking our sickness and taking our pain, Jesus the sacrificed lamb has been slain. He was despised, rejected by men, he took our sin. Draw us near to your Father through Jesus your Son. Let us worship before you, cleansed by your blood. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sins, and heal our land. We long to live in your presence once again. In your presence once again. Praise God. Tayo pa'y manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat na kami inyong iningatan itong nakaraang linggo, na kami nakabalik po dito sa aming bahay sambahan upang makasamba po sa inyo ng malaya. Marami po salamat, Panginoon, at patuloy niyong hahawakan ng aming pastor na siya magdadala ng inyong salita sa amin. Hawakan niyo po siya at bigyan ng wisdom. Bigyan niyo po ng nakikinig na mga puso, ang mga makikinig, Panginoon, mula maging dito sa aming bahay sambahan hanggang sa mga online. Pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo po si pastor, ang kanyang pamilya, ang bawat kapatiran, ang bawat tatayo po sa pulpitong ito, ang choir, ang special number, ang mga instrumentalist at mga nanonood po sa amin. Hawakan niyo po kami, pagalingin na aming mga karamdaman, maging mga karamdaman ng aming mahal sa buhay na hindi namin kapiling. Maraming salamat po sa biyaya at pagpapala ngayong araw na to. Ito ay aming talangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ay aawit muna. Yes. Ang una po nating aawitin ay A New Name in Glory. Ready? Umawit po tayo sa Panginoon. I was once a sinner, but I gave pardon to receive from my Lord.
grace was freely given, and I found that He always kept His word. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore. Number 2. I was humbly kneeling at the cross, fearing not but God's angry frown. When the heavens opened and I saw that my name was written down. Amen. Chorus. There's a new name written down in glory, and it's mine, and yes, it's mine. And the white robed angels sing the story. A sinner has come home. Amen. Oh, there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. Sing. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore. Number 3. In the book is written, saved by grace. Oh, the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made. Amen, chorus. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh, amen, praise God. And the white robed angels sing the story. A sinner has come home, but there's a new name written down in glory. Yes, it's mine. Oh, yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. Amen. Only a sinner. Mawit po tayo sa Panginoon. Only a sinner. Ready? Not have I gotten, but what I receive. Grace has me through it, it hands will believe. Boasting excluded, pride I abase. I'm only a sinner, say chorus. Only a sinner, saved by, come on, sing. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner. Number 2. Once I was foolish and sin ruled my heart, causing my footsteps from God to depart. Jesus has found me happy in my case. I'm now a sinner, saved by chorus. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved. Number 3. Tears and wailing where it had died. Mercy had saved me, or else I must die. Sin had alarmed me, fearing God's face. But now I'm a sinner, saved. Chorus. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Amen. Ngayon po ay makakarinig tayo ng special number from Ma'am Sheila. Pwede na po tayo maupo.
Magandang umaga po. Bago po ako umawit, nais ko lang pong pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan. At tinadakila namin siya ngayong araw na to kasi hindi pa rin siya nagkukulang sa kabila ng mga nangyayari. So, batid naman po ng bawat isa na nasa hospital po ang aming ama. At ngayong araw lang po naka-receive kami ng balita na ini-intubate siya. So, medyo mabigat po yung sitwasyon niya ngayon. Pero, salamat, Pastor. Salamat dahil nilagay kami ng Panginoon sa ganitong sitwasyon na maraming tao ang nagsusupport, pinakilala kami sa inyo na patuloy na nananalangin sa amin, pinapadama nyo sa amin na hindi kami nag-iisa. Salamat po sa prayers, sa mga nagpadama ng pag-ibig, ng suporta, ng lakas ng loob kasi mahirap po. Pero napakabuti ng Panginoon kasi maraming tao, kumbaga kino-comfort na kami palagi na hindi kayo nag-iisa. Lalo't higit, wala kaming magawa kasi napakalayo niya. Kahit naman siguro nandun din kami, nandito siya, wala rin kaming magagawa kasi hindi ka naman pasukin sa ospital talaga eh. Hindi mo siya mahawakan, hindi mo siya makakausap lalo ngayon dahil nga may tubo na siya. Pero kanina, niisip ko anong maganda na nangyayari. Parang wala. Pero sabi ng Panginoon, nandito ako. Sabi niya parang kanina na-comfort ako habang nagpe-prepare kami. Sabi ko nga, sisimba pa ba eh? Ang bigat ng katawan, ang bigat ng damdamin. Pero habang nagpe-prepare, parang niyakap ako ng Diyos. Sabi niya, anak, nandito ako. Hindi naman ikaw ang may magdadala ng problema. Bubuhatin kita, hawakan kita, kahit anong mangyari. Sabi nga, wala namang kasiguraduhan, pero may siguradong Diyos na hindi kanya pababayaan. And ang life verse ko po talaga is yung Philippians 4:13. Sabi doon, I can do all things through Christ. Kung titingnan mo, parang ang daling sabihin, kaya nating gawin lahat. Kasi may lakas ka, meron kang trabaho or magandang buhay mo, malusog ka, may bahay ka. Pero pag dinala ka, nandun ka sa sitwasyon na kahit meron ka ng lahat ng bagay, wala kang magawa. Doon mo mapapatunayan yung pangako na through Christ, He will strengthen you. Hindi sa lakas mo, pero sa lakas ng Diyos. So, hindi dahil nakakatayo kami, malakas kami ngayon. Hindi po lahat biyaya ng Diyos. At nagpapasalamat kami kahit ganito yung nangyayari. Napakabuti pa rin po niya. Kaya, hinihiling ko lang po patuloy nating isama sa panalangin si Daddy para po siya rin magkaroon siya ng lakas para labanan yung sakit na meron siya ngayon. Kaya po sana yung awit ngayon, His strength is perfect. Maging pagpapala po sa ating lahat kasi blessing po ito sa aming pamilya. I can do all things through Christ who gives me strength. But sometimes I wonder what He can do through me. No great success to show, no glory of my own, yet in my weakness He is there to let me know His strength is perfect when our strength is gone.
strength is perfect. His strength is perfect. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness goes. His strength in us begins where ours comes to an end. He hears our humble cry and proves again. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect.
Praise God. Maraming salamat po sa programa na binigay ng Panginoon sa atin. Maraming salamat, Ma'am Sheila, for the inspiring song, sa message na binigay niyo sa amin. At tunay na ang paglilingkod ay hindi pa paglilingkod kapag hindi ka pa nasasaktan. Okay? Hindi ka pa nagsasacrifice o nagbibigay buwis buhay kapag hindi ka pa umiinda. Kumbaga parang hindi mo pa nararamdaman. No? Kaya kailangan maramdaman mo ang buhay paglilingkod para masabi mo, Panginoon, naglilingkod ako. Kaya kung ikaw ay papetiks-petiks lang, parang wala ka lang kasing magawa eh. Okay? Parang, ano bang gagawin ko sa sige, punta lang ako ng church. Parang ganun lang. Parang makalipas lang ng oras. Tawag dito, mairaos mo lang tong araw na ito. Hindi po ganon. Okay? Hindi po ganon ang paglilingkod na gagawin po natin. Lagi itong may kasamang sakripisyo, may kasamang offering, may kasamang pakikipagtalamitam sa Panginoon. Hindi enough na tayo ay bumubuka lang ang ating mga bibig, kundi ano ba talaga ang laman ng ating puso. This time, nagpapasalamat din tayo sa choir, also with the presence of our brethren, sa ating live, sa ating FB live. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan na nasa kanilang mga tahanan. We do understand na nasa quarantine pa tayo at ang ating kalagayan po ay nasa, anong tawag dito, MC? General na ba tayo? MCQ pa rin? G pa rin? G na, okay. So, pero ganun pa man, mga kapatid, parang kahit na ganun ang sabihin, mukhang okay nang kumilos no? Nakakakita na ako ng maraming bata sa lansangan eh. Doon lang sa may malapit sa pinagtatrabuhan ni Cyrus ang daming bata doon. Naghahabu-habulan, kunwari lang naka-face mask pero ang mga face mask niya nandito sa leeg. Pamunas ng pawis sa leeg, hindi protection. All right? So, please do also, habang kayo ay nakikinig sa akin, ay protection din nyo naman na kayo ay maglagay ng mga face mask ninyo. Pastor, hindi talaga ako makahinga pwede naman kung face shield, maglagay ng face shield. Pastor, talaga hindi ako makahinga. Maglagay ka ng oxygen. Okay? Magdala ka ng malaking tangke at at least nakahinga ka, no? Huwag naman yung may tangke na okay? Alright. So, magandang umaga po sa inyong lahat. At marami po tayong mga blessings sa Panginoon at pasasalamat din sa ating Panginoon sa kanyang ginagawa po sa araw-araw sa atin. Alright, tumayo na po tayo at ating pong pag-uusapan after the judgment seat of Christ, the rewarding, the bema judgment of the believers, not to be judged kung siya po ay pupunta sa langit o sa impyerno. Dito pa lamang po ay hahatulan na ang tao kung siya ay tatanggap o hindi. Kung ayaw mong tumanggap sa Panginoon at hindi ka naniniwala, you've been judged already. Meron ng impyerno, pero if you will wake up your mind, you will open your mind, bira mapupunta ako sa impyerno, hindi ko alam, may relihiyon ako, mayaman ako, lahat ng bagay pinaghandaan ko, pero yung langit ng bayan hindi ko pinaghandaan. Kailangan ko si Kristo. Then there's also a judgment. That is the bema judgment, the judgment seat of Christ. And if you already know the Lord Jesus Christ, then you have to do a good works, not a bad works. Good works na kung saan ay ginagamit mo ang kapangyarihan ng Panginoon, ang lakas ng banal na Espiritu for the glory of God. It becomes negative, it becomes bad works sapagkat men are trying to worship God through their flesh. Sumasamba sila sa pamamagitan ng kanilang husay at galing upang sila'y mapansin, not to the glory of God. So mag-ingat po tayo. So there is a judgment seat of Christ, there is a bema judgment. Lahat po tayo na kumilala sa Panginoon will be raptured, will be caught up together in the clouds. At ang sabi ng Biblia, tayo po ay we will appear before the judgment seat of Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Okay? Ang sabi diyan, according that he hath done, whether it be good or bad. But this time, pagkatapos po ng judgment seat of Christ, tayo ay nadala na ng Panginoon sa langit, tayo ay tatanggap ng mga reward. What would happen? What would transpire? Ano po ang susunod na mangyayari?
there will be a what we call the worship service in heaven. That's the title of the message. The worship service in heaven. Magbasa po muna tayo ng verse 1 up to 3 ng Revelation chapter 1 o chapter 4. Revelation chapter 4 from verse 1 to 3. Dalawang chapter po ito, pero ang ating pag-uusapan ay regarding sa gagawin po natin sa langit na bayan. Good morning mga kapatid. Amen. At purihin ng Diyos. Alam ko marami tayong mga ginawa kahapon. Marami tayong mga pinagkaabalahan, pero hindi po enough para sabihin natin, Pastor, pagod na pagod ako. Pastor, inaantok ako. Oh. What we are doing right now is just a preparation. What would transpire in heaven? Anong magaganap sa langit? Ano po ang ating gagawin at yung ating pinaghahandaan dito sa ating lupang tinitirhan pansamantala? Revelation chapter 4, basahin lang po natin from verse 1 to 3. At mamaya, pag upo natin, basahin po natin ang chapter 4 uli hanggang chapter 5. Ano pong magaganap sa langit? The worship service in heaven. Ready? Begin. After this, I looked, and behold, a door was open in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee which must be hereafter. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. And there was a rainbow round about the throne, in the sight like unto an emerald. Puputulin lamang po natin yung ating pagbabasa at tutuloy po natin after we pray. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa programa na ito na binigay nyo sa mananampalataya, sa mga hindi nagpapaliban sa inyong gawain. Kahit na po kami ay limitado at maliit ang aming lugar, at ang iba ay hindi pa magawang makapunta dahil nga po sa mga ilang premises, sa mga ilang batas ng aming bansa. Pagpalain nyo, Panginoon, ang gawain dito sa Silangan, especially ang mga anak po ninyo. Kami na nagtsatsaga at nagmamahal sa inyong gawain. Kasama po ng mga kaibigan namin, mga kamag-anak, mahal sa buhay na siyang nakakasabay po namin sa online. With all other local churches, Panginoon, na siyang gumagawa ng ganitong gawain. O dakilang Diyos, alam ko po na nalulugod kayo sapagkat may mga remnant, may mga nalabi na nagpapatuloy na marami kayong iniligtas, subalit iilan lamang ang nagbigay pansin tuwing araw ng linggo. O dakilang Diyos, patuloy niyo po kaming bigyan ng kaalaman, ng karunungan sa inyong mga salita, kung ano po ang magaganap after ng rapture. At pagkatapos, Panginoon, ng judgment seat of Christ, the worship service in heaven. Panginoon, tulungan niyo po kami na ihanda ang aming sariling ito. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo ng karunungan ng inyong lingkod, maging inyong mga anak. Ito po yung aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. If you are saved, if you are a Christian, ang isa sa pinaka gagamitin ng Diyos para ikaw ay lumago ay ang pagpunta mo sa church. Sinasabi po nating hindi pwedeng paghiwalayin, they are yung bang hindi mo pwedeng sabihin nagpe-pray ka lang. Hindi po pwedeng sabihin isang Kristiyano ka lang. Hindi po pwedeng nagbibigay ka lang. Hindi po pwedeng umaawit ka lang. Ito po ay magkakakabit. Ito po ay magkakasama. Okay? Ito po ay dikit-dikit na kinakailangang maganap sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi po pwedeng nagbibigay ka lang. Hindi po pwedeng prayer time ka lang. Hindi po pwedeng tumutugtog ka lang. Magpupunta ka lang sa church. No. All of this comes together. Sama-sama po ito.
Now, itong ginagawa po natin ay way ito para lumago ang isang mananampalataya. Lumago ang isang lalaki at babae, lumago ang ang matanda, ang isang kabataan para sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At isa sa hindi niya pinababayaan sa buhay Kristiyano ay ang kanyang pagpunta sa gawain ng Diyos, especially ang kanyang worship sa Diyos. Hindi niya ito pwedeng kalimutan, hindi niya ito pwedeng pabayaan at sabihin na nating baliwalain. Sapagkat yung ginagawa po natin ngayon, kung ikaw ay mananampalataya, mga kapatid, you have to love going to church every Sunday. Mga kapatid, kung ikaw ay talagang natakot at nakita mo na meron palang impyerno na pupuntahan at nanampalataya ka na meron palang langit at meron palang Diyos na siyang magliligtas sa ating kaluluwa, mga kapatid, if you love it, kung ikaw ay nagmamahal na ikaw ay patungo sa langit, mga kapatid, kinakailangan mas mahal mo din ang pumunta sa church every Sunday. You got the point, mga kapatid? Nakukuha niyo ibig sabihin? Hindi ka magdadalawang isip, hindi ka magtataka or sasabihin mong, ano ba uunahin ko? Mga kapatid, this is a preparation. Yung gagawin po natin at yung ginagawa natin is just a preliminary. First base pa lang ito po ay pagpapractice pa lang natin sa lupa, itong ginagawa natin. Now, ang problema, mga kapatid, kung ikaw ay pupunta ng church at kung ano-ano ang mga ginagawa mo, mga kapatid, you miss the very essence of worship service. When we say worship, mga kapatid, it is like a body worshiping. Yung bang ina-adorn mo yung iyong sarili doon sa iyong asawa, na binibigay mo ng buong buo yung iyong pagkatao sa asawa mo. And that is the kind of worship na ikaw naman bilang isang mananampalataya ay binibigay mo ng buong buo ang sarili mo sa Panginoon. And that is worship, mga kapatid. And itong binasa po natin, mga kapatid, tulad ng binanggit ko, kung mananampalataya ka at naiinip ka sa church, bakit ka nag-desire pumunta ng langit? Nakuha niyo po ibig sabihin? Gusto mong pumunta sa langit dahil nakita mo may impyerno, mahal ka ng Panginoon, nanampalataya ka sa dugo ni Kristo, nanampalataya ka sa ginawa ni Jesus Christ. And you claim 100% na kapag ikay namatay patungo sa langit. And then why? Pagdating ng Sunday, magdadalawang isip ka. The mere fact na pagkatapos ng judgment seat of Christ, haharap tayo sa Panginoon forever and ever with the Lord. Pwede mo bang sabihin, Panginoon, ayoko na dito, naiinip na ako sa langit. Mga kapatid, yung bagay na may ganon, ano ba ang umiiral? Pagiging karnal o pagiging spiritual? Mga kapatid, pagdating sa langit, bibigyan na tayo ng glorified body. Yung mga bagay na kailangan ng tao sa lupa, wala nang ganon. Pagdating sa langit ay puro kalwalhatian, puro kabanalan at haharap tayo sa Panginoon. At ano ang ating gagawin, mga kapatid, kapag nangyari? Dito pa lang, mga kapatid, sa lupa, inihahanda na natin yung sarili natin. Pinagbubuti na natin ang ating paglilingkod sa Panginoon, pinaghuhusay na natin ang pagtayo, pinaghuhusay na natin yung mga boses natin sapagkat merong magaganap sa ating pagharap sa Panginoon. And that is the worship service in heaven. Tuloy po natin ang pagbabasa. Sabay-sabay po natin uling basahin. Magsimula na po tayo sa verse 4 para makita po natin yung context ng ating gagawin pagdating po sa langit na bayan. Verse 4, ready? Begin. And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. Magbasa po tayo. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 Spirit of God. And before the throne there was a sea of glass like unto a crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast like a face of a man, and the fourth beast was like a flying eagle.
and the four beasts, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy Lord, God Almighty, which was and is to come. And when the beasts give glory and honor and thanks to that sat on the throne, who liveth forever and ever. The 4 and the 20 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Tuloy po natin yung pagbabasa. Verse 5 or chapter 5. Ready, go. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because man was found to open and to read the book, neither to look thereon. And the one saith unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 Spirits of God, sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. Tuloy lang po natin. And when he had taken the book, the 4 beasts and the 4 and the 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals, had redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. Verse 10, and had made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. And I behold, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beast and the elders, and the numbers of them, and 10,000 and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain, to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and said unto the Lamb forever and ever. And the 4 beasts said, Amen. And the 4 and 20 elders fell down and worship him that liveth forever and ever. Mga kapatid, I tried na basahin ko ito. Let me tell you this. This is the program that will transpire during the worship service. What we are doing, napakahirap, mga kapatid. Mag-set up ka ng ganito, pero mga kapatid, yung program na ginawa ng Panginoon was settled in heaven. Napakinggan ko yung binasa ni Carlota. Thy word is settled in heaven, mga kapatid. Binasa natin ito para pagdating natin sa langit, alam na natin kung ano ang magaganap. Nakita nyo, nabasa nyo, the 24 elders representing the Old Testament, the 12 tribes, and the 12 elders again for the New Testament. Nakapaikot yan. At ang sabi dyan, si John the Beloved na pinakita ito. Mga kapatid, way back 2,000 years ago sa panahon ni Jesus Christ, kasama si John the Beloved. Mapalad na mapalad si John the Beloved sapagkat pinakita sa kanya what would transpire during the worship service ng Panginoon. At ito ngayon, binabasa natin. Kung mapalad siya, mga kapatid, mas mapalad tayo. Hindi lang ito na isulat, mga kapatid. Hawak-hawak natin ang testamento na magaganap sa langit na bayan. At ang sabi dito, nang siya ay dalhin ng Panginoon,
Balikan po natin. Ang sabi po dyan, meron siyang 12, meron ipinakita sa kanya, I was in the spirit, and behold, a throne was set up. Tingnan po ninyo ha. Was set in heaven. Merong isang trono for the Father. At meron pang isang trono sa kanan. Sino po yun? The Father was set on the midst at meron pang isang trono na itinabi sa kanya. Mga kapatid, nakikita ninyo yung mga pangako, He will be sit on the right hand of God. Sino yan mga kapatid? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na siyang namamagitan mula sa tao at sa Ama. Siya yung nagmi-mediate, siya yung ating mediator between the new covenant. Kung ano man ang ginawa mo at ano man mga bagay na hihingin mo, nakikipag-mediate ang Panginoon sa iyo. He was sitting on the right hand. Mga kapatid, sino yan? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ang sabi po dyan, and one sat on the throne, and he that was took, look upon like a jasper and a sardine stone. Mga kapatid, itong bato na ito po ay pinagawa ng Panginoon doon sa mga high priest na kung saan ay naglagay ng mga precious stone. The first stone, ang sabi yan, just a jasper. Sino po yung unang stone representing the 12 tribes? Sino yung unang anak sa unang tribe? Sino yung panganay? Si Reuben. At ang sumunod, sino? Pinakabunso, si Benjamin, representing the 12 tribes. Mga kapatid, at ang sabi diyan, and he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was, mga kapatid, ipinapakita dito, alam niyo kung anong kulay ito? Kulay green. In sight like unto an emerald. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ka nailagay na ang trono, ang Jesus Christ sa kanan, nakapaikot ang 24 elders, 12 elders sa Old Testament, 12 elders sa New Testament, representing all the saints mga kapatid, makikita yung mga stones na yan, na ibig sabihin mga kapatid, yung green ay speaks of refreshment. Na kung saan, pinapakita ito na hindi tayo mapapagod kailanman. We will behold the beauty of the Lord forever. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw ay pagod na pagod, di ba, sa kalakalan ng mundo natin, kapag ikaw ay napapagod, tumingin ka lang sa mga bundok, sa mga scenery, na kung saan maraming mga green. Anong nangyayari? Nare-refresh tayo. At ang sabi diyan, we will never get tired looking at. Christians are never tired of the God's grace and mercy na kanyang binigay sa atin mga kapatid. Now, mapapansin po ninyo, makikita natin itong mga precious stones na to at pagkatapos nyon, doon sa worship service na yan, ang sabi po ay makakakita po tayo. Sabi ng verse 3, there was a rainbow round about the throne. Mga kapatid, kailan binanggit, kailan lumitaw ang rainbow? It is a sign of mercy and grace ng Panginoon. God gave to the children of Noah. Muling lalabas ito during the worship service na pinapakita ng Panginoon sa mga saints during the Old Testament, New Testament age at sa maging sa church age mga kapatid na yung kanyang mercy and grace ay nandito. Biriin niyo, may rainbow. Kailan ba tayo nakakita uli ng rainbow? Kahapon. Mga kapatid, kapag nakakikita tayo ng rainbow, sinasabi ng Panginoon, andyan ang aking kahabagan at biyaya sa iyo araw-araw. At makikita na natin ang Diyos ng mukhaan, mga kapatid, na hindi tayo na napapagod at wala ng kasalanan. At ang sabi dito, the 24 seats of throne round about the Father's throne, and upon the seats of sat 24 elders with crowns on their head. Nakita niyo po, yung crowns na binanggit po dito, this time tapos na po yung judgment seat of Christ, not the white throne judgment. Yung white throne judgment is for the unbelievers. Pero yung judgment seat of Christ, mga kapatid, iyan yung ibibigay ng Panginoon, yung reward sa atin. At ang sabi ng Panginoon dito, sabi ng chapter 4 verse 4, and round about the throne were 4 and 20 seats. Sila po muna. And seats, I saw 4 and 20 elders sitting clothed in white raiment. Mga puti ang kanilang mga damit. Okay? And they had on their heads, ano mga kapatid? Crowns of golds.
Sila ang mauuna, pero sabay-sabay po tayo maglelay ng ating mga crown sa Panginoon. Mga kapatid, natatandaan niyo po na pinagbubuti natin, pinag-iigi natin ang paglilingkod natin sa Panginoon sapagkat lahat po tayo ay merong mga reward na tatanggapin sa Diyos. Incorruptible crown kung ikaw ay na-overcome ang tindi ng pakikibaka sa laman. Sabi ng 1 Corinthians 9:25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it obtain a corruptible crown, but we an incorruptible crown. Mga kapatid, kapag ikaw ay na-master mo yung klase ng laman na meron ka, yung klase ng vision na meron ka, mga kapatid, kalahat ng mga bagay na ninanais ng mundong ito, kapag na-overcome mo, you will receive a incorruptible crown. Pastor, ano bang klaseng mga temperate in all things? Kaya mo bang supilin ang sarili mo? Pag sinabi sa iyo ng doktor na huwag mo naman masyadong abusuhin yung katawan mo, pero inaabuso mo, mga kapatid, kasama dyan yung bagay na hinahampas mo ang sarili mo sa mga bagay na nais nito. Maraming bagay ang nais ang katawang ito. Sabihin ko po sa inyo. But ang sabi ng Biblia, we must be temperate in all things. They do it for corruptible, pero tayo ginagawa nito ito for incorruptible crown. Mga kapatid, may mga klase ng pita ng laman, lust of the eye, lust of the flesh, the pride of life na meron tayo, na ine-enjoy natin bilang mga Kristiyano. And we are living in a carnal. Mga kapatid, kailangan mabuhay tayo bilang spiritual. Ang sabi ng Panginoon, I will give you this incorruptible crown. Kapag kakaya mo nang supilin ang klase ng katawan na meron ka. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ang klase ng laman na meron tayo. Na-enjoy mo yan just for a season, pero makikita mo ang magiging hatol niyan pagdating ng araw. Nakakalungkot, ma'am baby, oh. Binabiyahe namin yung Edwardson. Nag-traffic. Yung pala may nakabulagta doon. Dati nang nakakulong, bata pa. Nakasando lang, naka-short pan. Nakakulong, pero nakalaya, nakapagsimula siya ng kanyang negosyo na vape. At doon sa tabi ng kanyang tindahan, nandun ang mga motor, o yung mga piyesa, paggawa ng motor. Mga kapatid, okay lang kung isa eh. Okay lang kung dalawa. Mga kapatid, para bariling ka ng 8 beses, ibang klase yun. Pinanggigilang ka. Anong klaseng buhay na meron siya before? Now, may maraming spekulasyon. Baka nung pagkalaya, marami siyang naging atraso, binalikan siya. Or baka naman dahil yung kanyang trabaho ay merong kinalaman doon sa mga nakakarnap na motor at binibili niya para chap-chapin. O baka naman nagkaonsehan. We don't know what happened. Pero alam niyo mga kapatid, isa sa klase ng buhay na meron ng tao, greediness. Ang pagiging glutton niya, na meron na dapat enough na para magbago ang lahat ng buhay sa kanya, pero hindi. Nanaisin pa niya ang lahat ng bagay. And that is covetousness. Pero mo, bariling ka ng 8 beses. Kita namin, nakahandusay dun eh. Mga kapatid, pag ako nakakakita ng buhay na ganyan, na-appreciate ko ang precious na ang buhay na meron ako. We must be temperate in all things, and God will give us this incorruptible crown kung kaya nating tiisin at supilin ang katawan na meron tayo. The Lord will give the crown of rejoicing. The fruit of the righteous is a tree of life. What is this? You are winning souls to Christ. You are bringing souls to Christ. You're bringing your father, your mother, lahat ng loved ones mo sapagkat naharap sila doon sa white throne judgment kapag hindi sila nakakilala sa Panginoon. And that judgment, mga kapatid, ay napakatindi. Impyerno. The crown of rejoicing. Hindi mo madadala ang pera, hindi mo madadala anumang meron dito sa church, mga kapatid, hindi natin ito madadala. Ang tanging madadala ko lang ay ang aking pamilya. Kayo na nakakilala sa Panginoon, iyon lamang ang madadala natin sa Panginoon. Mga kapatid, ganun ba kabigat? Do we have a passion for souls? Meron ba tayong pag-ibig sa ang Panginoon sa tuwing naglalakad? Mga kapatid, laging nandun yung kanyang puso, lagi sa mga kaluluwa. Nababagabag ang kanyang puso pag nakakakita siya ng mga taong sumusunod sa kanya na hindi alam kung saan pumupunta. Walang patutunguhan. Mga kapatid, ang mga mahal natin sa buhay ay parang ganyan. Mga tupang naliligaw na hindi alam kung ano ang ginagawa sa lupa.
You want to receive a crown of rejoicing? Bring souls to Christ. Dalhin nyo mahal nyo sa buhay, dalhin nyo kaibigan nyo, dalhin nyo magulang nyo. Walang masama. Ang masama, yung maling ginagawa sa lupa. So, pasensya na hindi ko kaya Mga kapatid, hindi na, pwede kayong magdahilan sa akin. Pwede kayong mag-excuse sa akin, mga kapatid. Pero pagdating sa harap ng Panginoon, diyan kayo magdahilan sa Kanya. Ako, tatay nyo lang dito sa lupa, pero pagdating natin sa harap ng Panginoon, mga kapatid, siya na ang magiging righteous judge natin. You want to receive this crown of rejoicing? Ako, masaya ako pag nakakakita ako ng mga kaluluwang nadadala sa Panginoon at susunod sa tubig ng bautismo pagkatapos ng makakilala sa Diyos. That would be our rejoicing. Magiging kagalakan natin yan. Mga kapatid, wag nawang mangyari pag may pumupunta sa church. Lahat tayo. Sino yan? Parang walang gustong makipag-usap. Mga kapatid, there are many times na nangyayari na pag may nagpunta, hindi man lang natin nakakausap. May mga pagkakataon na dapat ma-share natin ang salita ng Panginoon. Kung ikaw ay kinikilos ng Diyos, ikaw ay kinakausap ng Diyos diyan, mga kapatid, magkaroon ka ng burden na maakay yan sa Panginoon. That is the crown of rejoicing, the crown of life. That's number 3. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you in prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation. Be thou faithful unto death, and I will give you a crown of life. Mga kapatid, pag inisa-isa pa natin, there are 5 crowns na ibibigay ng Panginoon. What I am saying is, mga kapatid, dito sa verse 4, ipinakita sa atin na pagharap natin sa Panginoon at naayos na ang trono at ang trono ng Diyos. At mga kapatid, makikita natin yung mga precious stone, the 12 tribes of the Old Testament and the New Testament, mga kapatid, magbibigay sila ng crown. Mga kapatid, susunod tayo. Makapagharap natin, mga kapatid. Sila yumuko. Ikaw, kahit isa, wala kang naibigay pagdating ng worship service. At ang sabi rito, mga kapatid, they had on their heads the crowns of gold. Hindi peke. Hindi, meron pang isang klase ng gold eh. Yung hindi siya binalutan lang. Ano man tawag doon? Gold-plated. Ito, purong gold ito. Mga kapatid, di ba? At ang sabi po dyan, verse 5, out of the throne of God, pagkatapos na maibigay po natin yung ating mga crowns, ano sabi po dyan? There are lightnings and thundering and voices. And out of the throne, verse 5, proceeded lightning and thundering and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 Spirit of God. Mga kapatid, ibig sabihin, habang binibigay natin ito, dumadagundong ang langit sa pagbibigay natin ng kapurihan sa Diyos sa mga ginagawa natin, mga kapatid. Na-imagine nyo, mga kapatid, yung mangyayari sa worship service? Yung lightning, yung thundering, yung voice, the 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 Spirit of God. Mga kapatid, makikita natin ang lahat ng ito sa harapan ng Diyos. At pagkatapos yan, ang sabi po ng verse 6, yung hindi pa na i-reveal dito, lahat ng hayop sa lupa, pero merong klase ng beast na hindi pa na ihahayag. At ang sabi dito ng verse 6, and before the throne, there was a sea of glass like unto a crystal. Ito na. Round about the throne, sa paikot ng trono na yan, there are 4 beasts. What is this 4 beasts? Full of eyes before and behind. May mga mata, harap at likod. Round about. Tignan po ninyo, imagine nyo lang kung anong klase ito. Hindi pa natin ito nakikita. Pero binibigyan na tayo ng picture, pag-visualize, ay ganito pala. Full of eyes before and behind, and the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast have a face of a man, and the fourth beast was like a flying eagle. Mga kapatid, ibang klaseng mga beast ito. Now, sinasabi nila, these are all angels.
Either seraphim or cherubim. Cherubim. Ano pong gagawin nila? Sabi rito, these four beasts, it's either, kasi sabi po ng Isaiah chapter 6 ito po ay may dalawang pakpak sa mata, tinatakpan, may pakpak sa likod at mayroong pakpak din sa paa. Now, pagkatapos po nito, dito na mag-i-start ang service. Kapag ka naayos na lahat mga kapatid, na set in order na, maririnig na natin yung ating kinakanta. Holy, holy, holy. Di ba mga kapatid? Kinanta na ba natin yan? Tulungan nyo, ano lyrics yan? Lord God Almighty, early in the morning, our song shall rise to thee. Our song shall rise to thee, mga kapatid. Kaya kapag umaawit tayo, may ibang klase ito. Kinakanta na ito ng mga anghel bago natin ito kaiwitin. You see what will transpire sa worship service sa langit? At ang sabi po dyan, they will sing, Holy, Holy, Lord God Almighty, which was and is to come. Sabi ng verse 9, and when the beast give glory and honor and thanks to him, sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fall down. Mga kapatid, pag umawit na yung mga 4 beasts na ito, itong mga anghel na to, lahat ng elders, the 24 elders, new, old, and new, at maging mga Kristiyano, they will bow down, at ang sabi dito, forever and ever, and cast their crowns. Nakita niyo po yung sinasabi dito, ha? I hope na iintindihan po natin at nakakasabay po kayo dito sa programa na ginawa ng Panginoon. Before the throne, saying, sabay-sabay na po magsasalita lahat, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure, and they are and were created. Mga kapatid, ito ang isisigaw ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano na tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga dugo. Kasama natin ang mga angels na magsisigawan with lightnings and thunders and voices na sinasabi ng Panginoon habang ibinibigay natin ang mga putong na korona mula sa Panginoon. Mga kapatid, habang sinasabi ko ito, imagine natin, pagharap ko sa Panginoon, anong korona ang ibibigay ko sa Kanya? At ang sabi po rito, habang sila ay kumakanta sa chapter 5, merong bubuksan at merong ilalabas na libro. Pero may naging problema. Ano po yung naging problema? Sa chapter 5, verse 1, and sat on the throne, yung nakaupo dun sa trono, a book written within, and on the backside sealed with 7 seals. Doon sa libro na yan, merong 7 na nakaselyo. Ibig sabihin, ito po ay may tatak. Saan po ito kinuha? Ano po ang meron itong relasyon nito sa Roman Empire? Kasi sa Roman, pagka sila ay may mga tinatagong mga documents about book, about life and death, mga kapatid, sineselyuhan ito ng 7 beses sa Roma. Walang nakakaalam nito. At walang pwedeng magbukas nito. Now, ang sabi po dito, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel. Itong strong angel na to, hindi natin alam kung sino ito. Kung it's si Michael the Archangel or si Gabriel ang gagamitin dito. Pero ang sinabi, he is a strong angel. Ano pong sabi? Proclaiming with a loud voice. Mga kapatid, ang tindi ng boses nito. Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? Sino ang karapat-dapat na magbukas ng aklat na ito? Ang sabi ng verse 3, no man in heaven, nor in earth, neither under the earth was able to open the book, neither to look thereon. Mga kapatid, merong isang libro na hindi kayang buksan. Walang sino man ang nasa lupa, nasa ilalim, ang pwedeng magbukas nito. At ang sabi ng Biblia, nung ito'y marinig ni John the Beloved, anong ginawa niya? Verse 4.
I wept sore. Tumangis ako mabuti. No man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Biro mo yung book na iyan, na banal, very mysterious ito sa akin. Very mysterious ito. Pero ang sabi, sino ang gagamitin para ihayag sa atin kung ano ang mga nandito? Mga kapatid, sinagot din ng Biblia kung sino ang karapat-dapat na magbubukas at mag-a-unlock ng aklat na ito. Hindi si Adam. Originally na siya ang unang tao. Neither Noah, neither Abraham, na sinasabing friend of God, na kinonsider as the father of Israel. Sapagkat noong mga panahon yan, makakasama natin si Abraham, itong mga taong ito, na sila marahil ay sasabihin, ikaw Abraham, ikaw David, ikaw Moses, sasabihin nila, no, hindi kami. Sapagkat itong librong ito ay napakabanal. Even John the Baptist na naging forerunner ng Panginoon, even kahit na si Pedro, na sinabi niyang, pag ako'y namatay, ayokong katulad ni Kristo, gusto ko mamatay ako ng patiwarik. Kahit na si Pablo, na sinasabing, Pablo, ikaw magbukas ng librong ito. Sasabihin niya, kahit ako nagsulat ng napakaraming aklat, hindi ako. Mga kapatid, makikita natin dito, ang walang ibang pupurihin at walang ibang bibigyan ng mataas na parangal at ang paghawak ng aklat. Alam niyo kung sino? Binanggit sa verse 5. Sino ito? And one of the elders said unto me, weep not. Huwag kayong umiyak. Huwag kang umiyak, John the Beloved. Because the tribe of Judah, the root of David, had prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Mga kapatid, itong 7 seals na ito, maraming mga nag-aano, what is this? According sa pag-aaral, this is the great damnation na ibibuhos ng Panginoon. During the tribulation, during the white throne judgment, the judgment of the unbeliever, the judgment of the false prophet. At ang sinasabi ng iba, these 7 seals would probably the judgment of God. Habang tayo ay nagkakaroon ng worship service, meron namang magaganap na judgment mula sa tao hanggang sa kay Lucifer. They will be bound forever, eternal. At ang sabi ng Panginoon, and I behold, lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, in the midst of the elders, stood a lamb. Sino ito mga kapatid? The tribe of Judah, the root of David. Sino ito mga kapatid? Sino yung karapat dapat na mahumawak at maglus at magbigay ng judgment? Mga kapatid, walang iba kundi yung tinanggap mo sa iyong puso. Walang iba kundi yung nagtigis ng kanyang dugo para sa iyo. Mga kapatid, ang sinasabi daw, in the midst of the elders stood a lamb. Mga kapatid, sino yung lamb na yan? Walang iba mga kapatid. Forever and ever, walang iba kundi ang dugo, ang tupan na walang iba kundi si Kristo Jesus. At ang sabi diyan, it had been slain, 7 horns and 7 eyes, which are the 7 Spirit of God. Mga kapatid, tumutukoy ito dun sa kwalifikasyon ng Panginoon, yung kanyang Holy Spirit. I will not go detail on that Spirit of God. Sent forth into all the earth and came and took the book out of the right hand of him that sat on the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and the 4 and the elders, mga kapatid, kasama na tayo dyan, before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. Mga kapatid, nakikita niyo yung halaga ng panalangin na ginagawa natin? Habang tayo ay kasama ang Panginoon, hawak-hawak natin yung 7 lampara, yung 7 golden vials, the harps, itong wala tayo mga kapatid eh. Ito yung harp, ito yung instrument na makikita natin. Dapat meron na dito nagpa-practice niyan. Alam niyo kung saan ginagamit ito ni David? Kapag galit na galit si Saul at narinig ito ni Saul, nakakalma.
Yung tinding galit ni Saul kay David. This harp will calm everything. Na pag ito'y tinutugtog at kaharap natin ang Panginoon, mga kapatid, habang meron judgment, na meron nang gaganap sa lupa, the battle of Armageddon, the Gog and Magog, mga kapatid, na magaganap, aaluin tayo ng harp ng Panginoon with the 7 vials, with the 7 trumpets. Mga kapatid, na-imagine nyo yung mangyayari? With the prayer of the saints. Who are the saints na nagpe-pray? These are the prayer warriors. Nakasama na ng Panginoon doon sa langit na bayan. Kaya sasabihin natin, yung hardin ng panalangin, walang kwenta. Mga kapatid, nabanggit dito, which are the prayer of the saints. Nakita nyo? Anong meron sa langit? Awitan? Merong giving? Anong hindi mawawala? Prayers for the saints. Nananalangin pa kayo? Baka kapag nagpe-pray kayo, natulog kayo. Mga kapatid, pag nagpe-pray kayo, baka pati sa langit, matulog kayo. And they sang a new song. Mga kapatid, ang dami natin ng inawit, pero may isang awit na hindi pa natin naaawit. So, totoo. Sa cellphone ko, I have 3,000 more songs. Gospel, contemporary, lahat. 3,000 songs. Gusto kong bigyan si ano eh. Sino ba yung humingi sa akin? Pero may isang awit na hindi pa natin naaawit, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, and they sang a new song saying, Thou art. Hindi ko alam kung ano tono nito, Brother Lester. Dapat ma-discover na natin para pagdating natin sa langit, maituro na sa atin to Preacher Jabez kung anong kanta ito. Maibigay na sa mga vocalize. Kung anong kanta ito, pero ang lyrics na ibibigay ay, Thou art worthy to take the book, to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood and out of kindred and tongue and people and nations. Mga kapatid, may bagong kanta na ibibigay. Those that are redeemed, mga kapatid, not by works but by the blood of Jesus Christ. Mga kapatid, yung kinakanta nating nothing but the blood of Jesus, what can wash away my... Mga kapatid, hindi yan ang kakantahin natin. There is power in the... Ano isang to? There is power, wonder-working power in the blood of the... Mga kapatid, hindi yan ang kakantahin natin. May bagong kanta na ibibigay sa atin ng Panginoon. And has made us unto our God, King and Priest, and we shall reign on the earth. Mga kapatid, may mga pangakong binibigay ang Panginoon during the worship service. We shall reign on the earth. Etong binabanggit dito, we shall reign on the earth. Mga kapatid, sa Revelation 21, I guess, there will be a new heaven and a new earth, and there was no more sea na binabanggit. Which the sea represents the water. It caused division. The water represents yung heartache na meron tayo. Yung testimony kanina ni Ma'am Sheila, di ba? Pinipigil niya eh. That is water. Yung water that caused trouble. Pero doon sa new heaven and new earth, and there was no more sea, there was no more water, mga kapatid. Mga kapatid, I will end to this. I will end to this. Kung tayo ay nakikinig ngayon, at tinamad tayo pagdating sa klase ng doktrina na itinuturo sa atin, anong gagawin mo? Anong ginagawa mo dyan? Kinakailangang maging handa tayo sa mangyayari pagkatapos ng judgment seat of Christ. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 18, For I reckon that the suffering of this present time, what this suffering present time? Na nadadala ko kanina eh. Pero kinokontrol ko sarili ko. Hindi natin alam ang ibig sabihin ng may mga mahal sa buhay na nasa ospital. But I could relate. Ma'am Joyce, wala nang mga magulang to, patay na rin. Ako, the same also. Once na naganap iyan sa buhay ng tao, especially sa kanyang pamilya, nanay, tatay, kapatid, ang nawala, dinatnang kamatayan. Mga kapatid, nag-iiba ang kabanata ng kanyang buhay. Nag-iiba ang kabanata. Sabihin ko sa inyo, nag-iiba yung aura, yung aura.
Nag-iiba na yung kanyang paningin sa buhay kapag pinag-uusapan ng kamatayan. Yung maranggit ko sa inyo, nakita ng mga anak ko, ewan ko kung ano dating sa inyo yun. Yung namatay yung barilin na isa 2 beses, okay lang. Pero yung barilin ka na 8 beses, mga kapit, ibang klase yun eh. Anong gagawin mo? For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to compare with the glory which shall be revealed in us. I tend to make long the message today. Mga kapatid, habang binabasa ko ito, pinag-aaralan ko, wala nang pinakamagandang programang ginawa ang Panginoon. Hindi itong programa natin. Kahit naka-FB Live tayo, wala nang pinakamagandang programa. Iseset ang table, kasama ang Panginoong Hesukristo, together with the 24 elders, round about with all the churches, with all the local churches, doon lalabas ang tinatawag na universal church. What we have today is just a local church. Pag sinabi natin universal church, magsasama-sama na ang lahat ng church na tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Not by works, not by baptism, not by membership, mga kapatid. It is all by the blood of Christ. Mga kapatid, excited ako na kapag ka nandyan na ang 24 elders, kasama ako, nahaharap sa Panginoon at ibibigay ko ang putong na ibinigay ng Panginoon sa akin na sana meron ako kahit isa. Na kahit meron ako, sana isa, kahit isa lang. Mga kapatid, are you ready? Are you ready? Dakilang Diyos, marami pong salamat. Sa oras po na ito na kami po ay lumuluhod, katulad po ng ginawa ng mga elders. Even the angels, the strong angels, cannot be compared, sabi diyan, which shall be revealed in us. Pastor, ano yung kinukwento niyo? Kathang isip? Myth? Mga kapatid, 100% this is the Word of God. This is a book of prophecy. This is the worship service in heaven. Kaya kung tayo ay tinatamad, tayo ay parang nagdadalawang isip, mga kapatid, mas pagbutihin pa nating maglingkod sa Panginoon. Itabi natin, walang liwag ang mga bagay na nagpapabigat sa atin. Tumuon lang tayo sa Panginoon. Kaya ka nasasaktan kasi concern yan sa damdamin mo bilang tao. Kaya mo hinahanap, may concern yan sa pangangailangan ng katawan mo. Pero hindi natin nakita na may eternal tayong isusulit sa Panginoon. Manalangin tayo. Manalangin po tayo. Tumayo tayong lahat. I don't know anong crown ang pwede mong pwedeng pagsikapan. Incorruptible crown, the crown of rejoicing, the crown of life, the crown of righteousness. The crown of righteousness is all about you are waiting for the coming of Christ. Sana meron ka niyan that you are loved to see the Lord Jesus Christ someday. Excited ka na dumating na ang Panginoon. Ilalagay mo yan at itatatak mo sa puso mo, naku, darating na ang aking Panginoon. Kinakailangan ko ipaghanda ang aking paglilingkod sa Diyos. Yung talagang isa sa puso mo ang paglilingkod mo dahil darating ang Diyos. You will receive that crown of righteousness. The crown of rejoicing. Kapag ikaw ay nagdadala ng kaluluwa sa Diyos. But there is a crown for the pastor, for the preacher, for the man of God that will be faithful in presenting, in proclaiming the word of God. The crown of glory or the crown of life. Mga kapatid, sana kahit isa o dalawa meron bago dumating ang Panginoon. I don't know kung paano kakinausap ng Diyos. But as of now, sa ngayon, baka bukas or mamaya, hindi natin alam, biglang dumating ang Panginoon. At least I was able to prepare the program before you.
sabihin ko ito sa inyo mga kapatid. Not always a Christian living ang ating pangangaral. Hindi laging magpalakas ka, ganito ganyan. No, mga kapatid, we have to know the Word of God. Detail by detail kung ano ang mga bagay na ito. You can come at sabihin mo, Panginoon, salamat. I still have my time to prepare, to practice, and to participate sa aking mga gagawin. Kinakailangan pagbutihin ko pa ito because one day we will give rejoicing sa Panginoon with singing. Akala natin mga anghel lang ang kakanta ng Holy, Holy is the Lamb, the worthy of the Lamb. Mga kapatid, we will sing with the angels. Nabasa nyo ba yung thousands at thousands? Libo sa libo at dumadagungdong with lightning and thundering with voices. O mga kapatid, all of these are for the glory of God. Napakatindi, napakaganda. And the only instrument na nakita ko that will be present is the harp, na merong kasamang prayers of the saints with odors, with 7 vials na may lampara. Mga kapatid, ano ang ibibigay natin sa Panginoon? Ano ang ibabalik mo sa Panginoon? I pray na lahat ay good works. Lahat ay ginto, pilak, huwag maging damo o kahoy na kapag idinaan ng Panginoon sa apoy ay matutupok ito. We shall suffer great loss, ang sabi ng Biblia. Opo, nasasaktan tayo pansamantala, talagang hindi natin maintindihan, sapagkat iyon ang dinidikta ng ating katawan. Iyon po ay kalakalan na kapag merong nasaktan, masasaktan din tayo. Kapag may nahirapan, nahihirapan din tayo. Pero mga kapatid, ilagay natin na ang lahat ng bagay, all things work together for good, para sa Panginoon. Mas lalo kang magtapat, mas lalo kang magtiwala sa Panginoon, mas lalo kang umasa sa Diyos. Lahat ng mga bagay na nararamdaman natin sa lupang ito, ibigay natin sa Panginoon. Kaya minsan kapag ako'y nakikinig, lagi na lang daing ang naririnig ko. Pag may hinanap ako, the same ang magiging dahilan. Wala akong magawa. Tao rin ako, nakatulad po ninyo, na ang sasabihin ko, Panginoon, kayo na po ang bahala. There was a throne set up, and another throne was set up. O mga kapatid, we will behold the beauty of the Lord, and we will bow down forever and ever. This is just a part of the worship service in heaven. Hindi pa natin pinag-uusapan anong itsura meron sa halangit, anong klaseng mga bato, anong mga aapakan natin doon. This is just part of the service na gagawin natin. Kaya pag naglilingkod tayo mga kapatid, I always make it sure na I give my 100% sa pag-awit ko sa Panginoon. Hindi ritual mga kapatid, hindi ritual. Talagang puso ang paglilingkod. Talagang puso. I will give everything. Maayos ang lahat. Pero mga kapatid, hindi nyo napapansin, kayo yung pipilitin. Talagang hahatakin ko kayo para maglingkod sa Panginoon. Minsan hindi nyo ako maiintindihan bakit sasabihin ko sa inyo maglingkod kayo. Minsan sasabihin nyo sa akin, Pastor, may pinagdadaanan na nga ako. Pupunta pa ako. Mga kapatid, hindi nyo maintindihan. This is just a shadow, a glimpse of what would happen, transpire in heaven. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Patuloy nyo kaming abutin, patuloy nyo pong hawakan ang inyong mga anak. Di ko alam, dakilang Diyos, pero tanging kayo po ang nakakaalam ng aming mga puso. Bless the heart of your children, kahit ang mga mahal po namin sa FB. Tuloy nyo pong abutin, maging ang Kuya Buddy sa kanyang kalagayan. Panginoon, this is the service that we have. This is the sacrifice na kahit may masakit, we will go on para maglingkod sa inyo. Continue to bless the Villamiel family, Ma'am Baby, Ma'am Sheila, ang mga kapatid, the Yabut family. Opo, Panginoon, wala po kami magawa. But you are our Jehovah Shalom that will give peace to us. Kapayapaan ka namin, Panginoon. Our Jehovah Rapha, our God that will heal it. Kayo po, Panginoon, ito.
O Panginoon, hawakan niyo po ang bawat isa. I-bless niyo po kami. Ito po'y aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Let us sing. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ready? Okay, go. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Maraming salamat po Pastor Mike sa mensahe at purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Ngayon po ay dadako na tayo sa Ministry of Giving at habang naghahanda po tayo ay umawit tayo ng Savior like a shepherd lead us. Awitin po natin ang unang 3 verse po nito. Sige po, pwede na po tayo maghanda. Drip. At, pwede po kayong umawit kasabay ko at inihanda lang po natin ang ating mga kopya sa ating harapan. Sige po. Ready? Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us. For our use thy folds prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us thine we are. We are thine, though thou befriend us. Be the guardian of our way. Keep thy Flock from sin, defend us. Seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear thy children when they pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear thy children when they pray. Thou hast promised to receive us, poor and sinful thought we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and power to free. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to thee. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to thee. Amen. Tumayo po tayong lahat. Salamatan po natin ang Panginoon sa mga salaping ito na ating pong naliko.
Mapagpalang Diyos na aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa paghahanda ng aming mga puso, ang aming kaluluwa. Pagdating ng araw na kami ay haharap sa aming paglilingkod mula sa Panginoong Hesus. Salamat dakilan Diyos sapagkat ang inyong salita ay mabisa at makapangyarihan sa lahat. Patuloy nyo kaming aliwin dakilan Diyos ng mga mensaheng ito na aming napakinggan, maging ang pagbibigay po namin. At ay patuloy niyong i-bless, Panginoon, ang mga kamay ng inyong mga anak. Patuloy na gamitin ang salaping ito para po sa inyong gawain. Marami pang kaluluwa ang makakilala po sa inyo. Ito po aking panalangin na sa ngalan ni Jesus. Everybody say, Amen at Amen. Makakaupo na po tayo. Alright, for our announcement, mamaya po ay we'll just have a lunch fellowship. And then, habang tayo po ay kumakain, kaya i-ready na rin po natin ang ating mga choir para po sa ating second part ng ating workshop ng ating voice, okay? At purihin ng Panginoon sa availability ng ating maestro, ang ating preacher Jabez, maging sa pagpapahiram po ng MIBC Marikina para po makatuwang natin dito sa silangan kay Pastor Neil at sa kanyang pamilya, okay? And then mamaya po ay yung binigay na announcement sa inyo ni Sir Jabez, okay, ni Preacher Jabez, kayo po ay kahit paano naka-square pants yata, naka-culottes or jogging pants. And then yung inyong damit ay komportable kayo sapagkat may mga workout iyan, may mga drill na ginagawa para maging maayos po. At lilinisin po natin tong lugar nito dahil may mga yata kayo, may mga session kayong gagawin. Okay, may part 1 and part 2. Ang ating unang grupo ng 2 o'clock ay 19 years old below. Okay? At pagkatapos po niyan, after 1 hour, ay ang ating mga 20 years old above naman, kayo naman po ang susunod na sasalang. Okay? Wala po munang mga bata rito dahil gawa po ng ating pagkilos at paggalaw po. At gawin lang po natin muna yung ating... and then pagkatapos naman nito, by next week, wala muna tayong workshop, pero every Thursday, meron po tayong workshop yan. Okay? Yan po ay magsisimula ng... anong oras to? Alas 2 ba? Every Thursday, 3 o'clock. Okay, 3 o'clock, 3 to 5. And then pagkatapos naman po niyan ay ang ating heart din ng panalangin. Okay? At paghandaan po natin, just be excited. Magkaroon kayo ng humble spirit, teachable spirit, na kayo ay maturuan ng Panginoon, ng ating maestro. Okay? Again, maraming salamat po sa ating mga kaibigan, sa ating mga members na nakakasama natin every Sunday. At ipag-pray po natin ang ating mga candidate for baptism. Andito si Brother Jack. Okay, Brother Jack, maraming salamat. Kay Brother Cyril, maraming salamat. Ay, nakita ko si Brother Enrico, nakasama natin. Salamat. Brother Enrico, kamusta ka na? Nag-abroad ka ba, Enrico? Hindi naman. Diyan ka lang naman, Okay, welcome at maraming salamat. At pag-pray po natin ang mga candidate for baptism. And then, andito si Steph, kasama din natin. Steph, di ba? Kasama ka na rin sa baptism? Di ba? Ayaw mo pa? Dapat mabaptize ka na rin, Okay, sino pa bang kasama natin? Okay, so pag-pray po natin ang mga candidate for baptism. And then, maraming salamat po sa ating mga kaibigan na nakasama po sa FB Live. Kasama po rito ang aking mga kamag-anak, ang aking kapatid, ang taga Laguna, Kalamba, Sherilyn, Digan Valdez, ang Valdez family, Brother Romel, ang aking bayaw. And then, Brother Alexander Mabansag. Oy, nasan ba si Brother Alexander? Nasa abroad din ba ito? Okay, anong state ba siya? United States of America o Calamity? Pakisabi namimiss ko siya Okay, and then Ma'am Lisa Santiago Abansenya, ang aming ate, ang aming kapatid po ni Ma'am Joyce na panganay, Ate Liza pala. And then Brother Jack, andito po siya, Sister Joylene, Sister Agnes, Sister Angel. Okay, ang aking uncle po ay Isaac Digan. Maraming salamat po, Uncle, maging kay Tita Hobita, ang kanya pong asawa. Dentong Garcias, maraming salamat po, Dentong. Okay? And then, Ate Helen Paras, ay purihin ng Panginoon mula po sa San Guillermo, Isabela, ang Paras family. Belen Duque Salonga, maraming salamat po. Belen Duque Salonga is also watching. Malu Paras also watching. Maraming salamat po. Ate Malu, okay, ito po taga Isabela din, kung di ako nagkakamali. And then
Juan Atienza. Maraming salamat po, Juan Atienza, for joining with us this service. And Kuya Marvin Legaspi from Shuttle, USA. Maraming salamat po, Kuya Marvin. At yung kanilang patuloy na panalangin sa Panginoon, yung kanilang heart's desire ng Ate Shalom ay maibigay ng Diyos. And then, Annette, ano ba to? Annette Kiben. Okay, maraming salamat po. Annette Kiben. Okay, hirap ko na. Sorry. Ito, si Annette. Okay, pamangkin po ng Kuya. Pamangkin o pinsan? O basta ka mag-anak, ano ba? O pinsan. Okay, salamat po. Annette Guevara. At taga saan to? Taga Quezon. Ayan. Uy, nasa Quezon tayo kahapon, boundary lang naman. Isang lang naman yun, isang metro lang ng boundary. Kaya pagod tayo ng konti. Anyway, kinakailangan mag-ministeryo. And then, LB Ribas, Nanay LB Ribas, yes. Ang ating masayahing, one of this day, makasama natin tong Nanay LB na ito, Ang ating mga adult. Pakyatin natin dito sa bundok. Basta wala lang siyang sakit sa kanyang rayuma. Okay? Nanay Amihan, Sarya Yabot. Itong mga adult natin, ang dami, Sana magkaroon tayo ng fellowship na adult dito. Gawin kaya natin dito, Tapos, kalaban ng mga young people. Sama natin si Nanay Amihan at saka si Nanay LB. Okay, itong mga young people itong mga young adult na lang tawag. Young adult. Purihin ng Panginoon. And then, Divina Gracia Cañesa also. Maraming salamat po, Divina Gracia Cañesa and Hedina Kitoriano. Hedina Kitoriano. Parang kilala ko to. Okay, maraming salamat po, Hedina Kitoriano. Maraming salamat po. And Ruth Digan, ang aking pinsan po. Maraming salamat po, pinsan. Mahal ako ni Iram. Ayan, sino kaya ito? Babasahin ko talaga ito. Okay, maraming salamat po. And then Ate Olive Ribas Maximo. Maraming salamat po sa Maximo family and Brother June. Siya po ay ang kanyang pagtatrabaho, kung di ako nagkakamali, Pampanga, ewan ko kung yan po ay uwian, pero pag-iingat ng Panginoon ang sumakanya. Elsa Bonzo. Yeah, okay. Maraming salamat po, Ate Elsa Bonzo, for joining with us also. From America yata ito. Di ba? Saan ba ito? Nasaan? Parang ito po ang mga ako ganyan, maliit pa lang ako pero nakikita ko nila sila sa church nung araw, okay? Michael Satoza, okay, salamat po. At si Raisher Pereira, okay, ang Dabarkads ni Kuya Sam. Michael Santosa, Joey Digan from Ireland. Okay, maraming salamat, Bunso. Ipag-pray ninyo si Pastor sapagkat magsasalita ako sa isang church, sa isang fellowship na kinabibilangan ko ng mga Filipino community dyan, okay? Ang ating pagba-Bible study sa kanila or pag-share ng Word of God. Alright, so yan lamang po. Meron ba akong na-miss na hindi ko nabate? Nanay Rosa, okay, maraming salamat sa Panginoon. Okay, Brother Cyrus, Nanay, tawag doon, nakalimutan ko na. Meron ako, Nanay Rosa, okay. Purihin ang Panginoon. Alright, tayo po ay tumayo. Tayo na po ay tutungo sa ating closing song and ang ating benediction. And then sevenfold amen. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, kami po'y nagpapasalamat at nagbibigay ng mataas na kapurihan sa aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sapagkat dahil po sa dugo na ito ay naging karapat-dapat po kami sa inyo. Salamat sapagkat inaring ganap bilang isang mga anak. Lalo na, Panginoon, sa paglilingkod. Ang panalangin ko, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming gamitin. Ano man ang daanan ng buhay na ito, kami ay makapagpatuloy. Patuloy niyo palakasin ang inyong mga anak. Patuloy niyo po kaming kahabagan. Patuloy ang aming pagsusumamo sa aming kapatid na Kuya Buddy. Ano man po ang kanyang kalagayan sa oras nito, kayo po ang nakakapatid.
tulad po ng panalangin ng pamilya, hindi lamang po isa o dalawa, kundi isang kongregasyon dakilang Diyos ang lumalapit po sa inyo na kayo po'y mahabag. Kaawaan at gumawa po kayo ng mirakulo sa buhay po ng Kuya Buddy, kasama din po ng kanyang pamanggagawa na nasa ospital. Patuloy niyong abutin dakilang Diyos at aliwin ang Villamiel family, Ma'am Baby, maging ang mga anak. Dakilang Diyos sa pagtataas po ng inyong alipin, ay patuloy niyo pong igawad ang inyong masaganang biyaya at pagpapala sa bawat isa. Ito po'y aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sevenfold amen. The Lord bless you and keep you. With His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen, 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 ang ating mga instrumentalist muna, ligaya ng buhay. Sabayan po natin sa pag-awit. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, papaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay tatampan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, papaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay tatampan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. God bless you at magkamayan po